kababayan ko. Dahil nga po, itong si General Torre, ngayon ay, sana ba yun? Ayan, ito pala yun. Ayan. Ngayon, binigyan po ng bagong posisyon itong si General Torre. Siyempre, bagong posisyon, bagong misyon. Bilang chief ng CIDG. Ito po yung posisyon na iniwan. Hindi po iniwan. Dating posisyon ito ni General Karamat. Si General Karamat po, mga kababayan, ito yung general na masyadong mainit ngayon sa Quadcom. Ganon din po sa Senado. Tungkol po sa Pogo. Na nakita po natin, hindi po siya isinasama tuwing may mga raid na nangyayari sa Pogo. Bakit? Nawala daw po yung trust and confidence sa kanya. Shoutout Ma'am Cecil Santos. Ngayon, nung nawala po yung trust and confidence sa kanya ng mga heads niya, ng mga namumuno, diba? Ng mga boss niya. So, hindi na po siya parang nino-notify. Biruin nyo mga kababayan, nagkaroon sila ng raid, yung mga tao niya kinuha, pero siya po ay hindi po inotify, hindi po siya sinabihan. So, sampal nga sa kanyang pagmumukha yun, sabi nga niya. Ngayon, meron kasing nakikita dito na parang may naglalabi. Hindi ako sigurado pero kasi kung mawawala yung trust and confidence mo sa isang tao tapos doon pa hindi mo siya sinasama, therefore, ang problema, may connection sa Pogo. Hindi pwedeng nawala yung trust and confidence ko sa'yo sa ibang bagay pero pagdating sa Pogo, hindi kita sinama. Siyempre, hindi pwedeng sa Pogo rin ang problema. Ngayon, nawala yung trust and confidence, may operation sa Pogo, hindi ka sinasama. So, ang problema, between you and Pogo, they are connecting to each other. Diba? Ngayon, mga kababayan, dahil nga po, itong si General Torre, ay nakitaan naman talaga ng dedikasyon sa trabaho. Talagang ito ay maayos mag-implement ng mga bagay-bagay. At nakita natin na talagang matibay. Itong tunay na maisog. Kahit sasampalin daw siya ni Basti Duterte sa Davao, mga kababayan, hindi po ito umatras. Na kahit pinaglaruan na nagkaroon ng joint hearing sa Senado ang KOJC at ang mga bataan ni Bato, 'di ba? Pero hindi po siya nagpatinag, bagkus doon pa nga siya kumuha ng lakas ng loob. Pati doon sa hearing na 'yon, nagkaroon pa siya ng idea. Okay, sabi mo magdala ng mga barela sa loob mga kababayan, wala nang natakot ngayon. 'Di ba? Nagdala na sila ng barel. Ngayon, itong si General Torre ay meron pong mga misyon na ibinigay sa kanya. Sa kanyang nag-assume siya kahapon. Kasi ang CIDG chief ay 2-star yan. So, sabi ng iba, 1-star lang yan si General Torre, bakit inilagay sa 2-star position? Mga kababayan, nandun na papunta yan. Siguro hindi pa ibinibigay sa kanya, pero matik na yon, di ba? Sa accomplishment niya pa lang sa pagkakahuli kay Kibuli, biruin mo, NBI, 10 days. 1 hour. Di ba? 1 hour, 10 people, tapos hindi nila nahuli si Kibuloy. Wala daw doon, hindi raw doon nagtatago. Pero si General Torre, for about 4,000 men in uniform ang dinala niya doon. 'Di ba? 16 days. Tama ba ako? 16 days? Yung nilaan nila doon bago mahuli itong si Kibuloy. Ngayon mga kababayan, ang posisyon na ibinigay sa kanya ay syempre marami na naman itong challenges, no? Dahil ngayon, ang CIDG ay hinahanap na rin itong alam nyo na, yung madaldal sa social media, itong si Harry Roque. 'Di ba? At hindi lang yon, mga kababayan. Ang lahat ngayon ng tungkol sa Pogo ay naka-assign na rin ngayon kay General Torre. Bakit ko nasabi? Sana naririnig nyo tong video na to, no? Sana marinig nyo.
Wait lang. Teka lang po. Eto. Sana maririnig nyo. Bakit sabi ko naririnig Ito, nasa linya na pala ng ating komunikasyon ang bagong talagang namumuno ng Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, si Brigadier General Nicolas Torre III. Magandang umaga po, General. Naririnig nyo po? Good morning, ma'am. Good morning, Senator. Senator Tol, magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. Ay, Mayong Buntaga, General Torre, congratulations sa inyong bagong designation. Nag-assume ka na ba? Hindi pa? Mamaya hapon po, sir, 4 o'clock. Ay, congratulations. So, ano kaya ang inaasahan natin sa bagong CIDG Chief, General? Meron ka bang gustong ipaabot sa ating mga taga-subaybay? Ako'y nagpapasalamat, sir, sa ating Chief PNP, sa ating Presidente, sa ating DILG, Secretary, sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na ma-head naman ang CIDG. Naging part ako dyan, sir, noong 2020 sa start ng pandemic kasi kami ang in charge of contact tracing dyan sa CIDG. So, ako ay looking forward to work with the people of CIDG para ma-achieve ang mga missions na nakasulat para sa kanya. Ayun, at sigurado may mga bago kang kakaharapin mga hamon dyan at alam ko makakaya mo yan dahil maganda naman yung iyong mga pinakitang performance during the last few months and years at sana ganun din ang Maganda naman ang pinakita mo last few months, mga kababayan. Siyempre, si Senator Tol Tolentino, hindi niya sasabihin sa KOJC yun, yung binabanggit niya. Siyempre, para hindi magkaroon ng kulay politika, no? business din yan, di ba, General, ng CIDG? Yes, sir. Opo, sir. Maraming salamat, sir, sa suporta. May mga 17 regional offices tayo, sir, plus mga special offices, sir, na may mga specific functions. Magtatanong ako na isang, siguro wala pa nagtatanong sa nito, yung sulo na natanggal sa ban, sinasabi ko ito. So, paano ngayon ng CIDG ban ba tayo? I think it will be part of Region 9, sir. Region 9. Yung sulo. Pero may CIDG bar ba? Ngayon, wala. Opo, sir. Meron, sir. Merong CIDG bar, sir. Meron po tayong regional officer at saka may mga provincial officers tayo. So, under mo rin yung CIDG bar kung sakali? Yes, sir. Ayun. At siguro, mas lalong matututukan ngayon siguro, General, yung mga issue ng smuggling. At yung ba ay nasa poder mo rin? Opo, sir. Among many other concerns, smuggling, sir, is also one of the concerns of the CIDG, sir. Oo, kasi mamayang hapon ay pipirmahan ni Pangulo yung bagong Anti-Agricultural Smuggling Act. Isang mabigat na hamon siguro ito sa lahat sa kampanya laban sa smuggling, lalo na sa mga agricultural products na nagpapahirap sa ating mga kababayan, sa ating mga magsasaka, lalo na kung yung mga smuggled na yun nakikipag-compete sa ating mga local products, General. So sana Eto, naghulat din ako dito sa sagot ni General Torre. Siyempre, smuggling ito, mga kababayan. Tapos, agricultural sector. Pero may sagot din siya. 'Di ba? At bukod dyan sa agricultural, smuggling, ay naharap po si General Torre ngayon sa isang malaking hamon. Dahil alam niyo naman po, nagtatago itong si Harry Roque. At pinagtatawanan po niya ang PNP. Kung mamaya po, pagbalik ng live natin, ipapakita ko po sa inyo at ipaparinig yung sinasabi, pinaglalaruan po talaga nitong si Harry Roque ang PNP. Pinagtatawanan, pinaglalaruan, at may mga tumutulong daw po sa kanyang mga tao para hindi siya mahuli. Dahil yung kanyang mga video, mga kababayan, ay iba po ang nag-upload sa makatuwid. Merong mga tao na tumutulong sa kanya. Oo, hindi po siya wanted ng batas, pero wanted siya ng
House of Representative. Ano ang pinagkaiba nun? Mga kababayan, pag may tumutulong sa kanya na nagtatago siya, kung ito ay hindi men in uniform, hindi natin pwedeng kasuhan kasi House of Representative lamang siya wanted. Pero kung siya ay wanted sa batas talaga natin, lahat ng tao na kumanlong sa kanya ay pwedeng kasuhan. So, that is challenge. Ay challenging point para dito kay General Torre, mga kababayan ko. 'Di ba? Na mahuli niya itong si Harry Roque. Kasi yan ngayon ay nakikipagtulungan, nakikipag-coordinate na ang PNP at ang yung Congress sa PNP, sa CIDG at sa lahat ng mga men in uniform. So paano niya kaya yun gagawin? Pakinggan muna natin to. Opo sir, talagang isa sa mga tututukan natin. Let's make sure that walang unfair competition dito sa ating especially sa ating mga local farmers dahil talaga namang marami dyan sa kanila sustenance farmers. Kaya pag nilabanan ng mga produkto galing sa mga industrialized nations na napakamura ang production cost, hindi naman patas ang laban. Yun, tama, General. Cecil, may tanong ba kay General Torres? Gulat yung sagot niya, no? Yes po. Maaga naman. Kasi nagulat ako eh. Alam ko mga kababayan, ito nasa field lang 'di ba? Kita nyo 'di ba nung siya in-interview siya dati, sinabi niya kung anong mga field siya nanggaling. Mayroon siyang aviation at marami siyang mga schooling na ginawa. Kaya napag-aralan niya ang KOJC. Tapos ngayon, meron na naman siyang sinasabi tungkol sa agricultural sector. Pati yung competition ng mga produkto ay nababanggit niya. Sabi ko, gano'n ano bang klaseng tao ito? Sa bagay, maitim tong taong to. Sabi ko, may pagkaugaling Ilocano. Diba? Pilipino talaga. At alam niya yung mga bagay-bagay na yan. Iba talaga malawak. Ano po ang marching order sa inyo ni PNP Chief? Mhm. As of the moment, sir, wala naman tayong as of the moment, ma'am, wala naman tayong specific na orders na special concern. Ang sa atin lang ay pamunuan lang si IDG at may mga ibang inutos siguro sa ating dating chief ng CIDG, sir. Mhm. Ang CIDG pala, General Torre at Sentol, ang crucial din dun sa investigation Ayan. sa mga illegal pogo operations na sinalakay. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Very crucial ang CIDG dahil ang dating CIDD chief ay si Karamat. Mga kababayan, nandyan sa inyong thumbnail. Yan yung mapapanot na. Siya yung nawala po yung trust and confidence sa kanya in the SILG, ng mga mataas na ranggo sa opisyal sa PNP. Yan po ang nangyari ngayon. Yun ang pinalitan ni General Torre. Yung sa Bamban at yung sa Porac, Mm-mm. pareho pong nasa court na po yung sa Bamban, nasa DOJ naman po yung nandoon sa yung sinalakay na pogo sa Porac. Mhm. Meron po bang kasama po ba ito sa mga patuloy niyong tututukan under your tenure, General? Save big on hotel. Nagpatalastas pa nga. Meron po tayong mga special concerns na hindi especially yung mga crimes na nagko-cross ng boundaries at saka sinutulungan din natin ang ACG, Anti-Cybercrime Group, especially sa mga crimes na ang scale ay medyo mataas para sa isang munisipyo or sa isang probinsya or even isang region na kanilang hawakan. So pag nag-cross tayo ng mga boundaries, especially regional boundaries, and pagdating na sa mga cybercrime ay tumutulong ang CIDG sa local at saka sa Anti-Cybercrime Group. Actually, ang daming iniwan na malalaking kaso na inimbestigahan ng CIDG under po ni former CIDG Chief Francisco, kasama po dyan yung pag-hunt down. Ay, correct me if I'm wrong mga kababayan. Kasi ang pagkatingin ko dito, si Karamat ang dating CIDG, tama? Tapos, pinalitan ata ni Francisco pansamantala nung inano si Karamat. Pero ngayon, yung position na yan basta yan na yung pinalitan nitong si General Torre. Para lang po sigurado tayo kasi baka magkamali ako eh. Pag-hunt down kay dating presidential spokesperson Harry Roque, Mhm. yung ting
Yun din pong issue ng although sinabi na po ni General Francisco na walang pasihan, chismis lang yung sinasabi na involved daw po yung isang dating PNP chief doon sa pagtakas ni dating Mayor Alice Guo. Pero sa ilalim po rin yung panunungkulan, ito ay itutuloy niyo pa rin po ba investigation dito, or you see na hindi na po dapat pang maipursige ang investigasyon? Ang mga investigation naman natin ginagawa, ma'am, at sirs, ay hindi naman personal centered yan, ano? Okay, so maliwanag mga kababayan, hindi daw personal centered. So ibig sabihin, talagang depende pa rin sa utos ng nasa taas yan. Kung ipagpapatuloy yung kanilang misyon tungkol po rito sa Pogo. Pero natural mga kababayan, kung ano yung inuutos ng kanilang head, yan pa rin yan, di ba? So itong si Harry Roque, since ito ay pinaghahanap, nako, baka ikaw ay maging Kibuloy 2.0, Harry Roque. Dahil siguradong hahagilapin ka, magtago ka man sa pajama nitong si AR de la Serna. Diba, mga kababayan? So malaking hamon po ang ibinibigay ngayon na task dito kay General Torre. Pero I do believe na magagawa niya po. Diba? Sabi ko naman sa inyo, itong taong ito, si General Torre, ay talaga namang lagi ring nakasentro. Diba? Laging umuhugot din sa itaas. Hindi itaas na pwesto Yun, yung nandoon sa itaas na hindi natin nakikita. So, ang taong matuwid, lagi yan pinagbibigyan. Ang taong matuwid, mga kababayan, laging niya nakakamtan ang kanyang mga layunin. So, ganun pa man, syempre may dapat maging handa siya sa mga obstacle, sa mga hamon na darating sa kanya kasi marami rin naman ang haharang talaga bago siya magtagumpay sa mga bagay-bagay. 'Di ba? So thank you so much sa inyong lahat mga ka-GP. Hindi na ako kasi alam ko Quadcom manunood na kayo. Sumingit lang talaga ako ngayon. At sa mga manunood sa Quadcom, sorry pero hindi po ako makakapag-live sa Quadcom, hindi kakayanin ng PC ko kasi isa lang ang hindi kaya ng PC, ng CP. Kasi isa lang yung saksakan, ito ay nakasaksak sa cellphone. So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi ako pwedeng magsaksak ng charger. Kasi isa lang naman yung port ng charger at ito. So, hindi siya pwede. Pag inalis ko to at magcha-charge ako, wala na tayong sound. Yung sound natin sa cellphone garalgal na po. So hindi talaga tatagal at umiinit yung phone, hindi kakayanin. Unless kung nasa labas tayo, 'di ba? Pwede 'yun. Kahit wala ng mic. Kaya nga nilalagyan ko nito para maganda sana yung natin, yung setup natin. Pag naayos yung PC, balik na naman tayo sa dati. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan Thank you at pasensya na sa lahat ng mga hindi ko nabati lalo na sa Facebook. Isa lang kasi yung extra ko na phone, hindi ko mabasa lahat. Okay? So hanggang sa muli mga kababayan, mga ka-GP Natics. See ya. Bye.